bow ito eh. Sabi ng banana, I bow to the owner. Kasi ang dami kong tanim talaga dito. Thousands of fruit trees and coconuts. I'm not saying that to brag, but I'm saying that to inspire all of you. Depende yan kung ano ang tingin mo sa sinasabi ko at sa mga contents ko. Wala naman akong ibang hangarin kundi magtagumpay ka, angat ka, magkapira ka, maging malusog ka, kain ka ng prutas, saging, at may ligtas ang iyong kaluluwa. Ganyan. Kaya huwag niyong masamain anumang pinakita ko sa inyo. Kasi yung iba, masama lang tingin sa akin. Ano bang kasalanan ko? Wala naman. Kundi kasi nakita nila at dahil suporte, marami na akong napatunayan sa buhay ko mga kapatid, mga kabro. Pero yung mga bashers kong matatandang lalaki na walang naabot sa buhay, yan naman talaga, those river who are noisy, the river that is noisy is a shallow river. Pero yung ilog na tahimik ay malalim yan. Ganyan talaga ang buhay. Lateral knowledge is very dangerous. Sino yung mas noisy or madaldal, yung laging nagbabas, wala yung naabot sa buhay. Kaya nga, ayaw ko na silang patulan. Kasi ngayon ay New Year, ito ay season ng pagmahalan at season ng pagpatawaran, lalo na kay December ngayon, also Christmas season pa rin. So, ganito na lang, pinakita ko sa inyo itong grasya na to at this moment of time para magbigay sana ng halimbawa na may pira kapag ikaw ay magtiyaga. Kung mayroon kang tiyaga, mayroon kang nilaga. At sana magbigay ito ng inspiration sa bawat tao na dapat ang isipin mo paano mag-produce ng pira. Ganito kasing nangyari. May mga taong ang bilis gumawa ng bata pero ang hina gumawa ng pira. Anong nangyari? Kawawa yung mga anak nila. Nagsasuffer ng poverty. Ganyan naman. Ano bang katotohanan? Hindi masama gumawa ka ng bata basta ang bilis mong gumawa ng pira. Hindi naman masama kung bumili ka ng marami pag mayroon kang pira na marami. Pero lagi kang gagastos pero wala kang source. Loan ng loan, utang mo, babayaran mo sa ibang utang, yan ang nagpapahirap sa iyong buhay. Kasi may mga tao na mayroong utang, para makabayad sa utang na due date na, kasi nandun si Mane, maningilay sa amin, naniningil, umutang sila sa iba, ibayad sa utang. Yan ang pinakamahirap na desisyon ng maraming tao. I saw a lot of people are not prospered in that kind of practices in life. Dapat yung utang mo, babayaran mo sa hindi utang, ganito, granting that I have dates right now, may liabilities ako. So anong gagawin ko? Ibibinta ko to, at yung pira, ibabayad ko sa utang. So hindi ito galing sa utang, galing to sa tanim ko. So I produce money here. So ganito, kasi dapat putulin natin dito para hindi ito babagsak. Pero nandito naman sa aking kamay ito pira na. Ayaw kong pakawalan. Yan dapat, pira na, wag mong pakawalan. Yung mga babae na maganda pa, mabait pa, wag mong pakawalan. Yung mga lalaki na masipag, hindi lang pa purma-purma, wag mong pakawalan. Yung mga bagay-bagay na nagpasasaya sa iyo, wag mong pakawalan. Trabaho mo, opportunities mo, hawakan mo. Lalo na yung mga blessings na binigay siya ng Panginoon, hawakan mo ng mabuti para hindi yun mawala. Tulad dito, hawakan mo para hindi ito babagsak. Ganito. Wow. Tingnan nyo. So, I told you, this is 10 kilos. Wow, blessing. May the Father Almighty gives you more blessings like this. Buig-buig, nagrasya sana. Nang liki man. Pero, sagi lang. So, anong dapat gawin? Dapat ilagay ito sa ating limonsito. Limonsito yan. So, yan ang gusto kong mangyari sa inyo mga kabro. Pagpalain ang iyong taon 2025. Okay? God bless.